sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabubuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nakatayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Kamusta po ang karanasan ninyo? Parang gutom pa. 5 araw na natili o hanggang ngayon naririto sa piling po ninyo ang imahe ng poong Jesus Nazareno. Pero sana po sa 5 araw na ito ay higit na manatili o maiwan sa atin, sa ating mga puso, ang mga salita na ibinigay sa atin ng poong Nazareno. Yun kasi yung mas mahalaga. No? Kaya nga po siya ay patuloy na naglalakbay, patuloy na pumupunta. No? Hindi lang po siya nananatili doon sa kanyang pinagkakalagyan, kundi mula pa noong siya ay
nagmisyon hanggang ngayon na siya po ay nakaluklok na sa kanan ng Ama, ay patuloy pa rin siyang naglalakbay, pumupunta sa iba't ibang lugar, pumupunta sa kung saan mas kailangan makarinig ng mabuting balita. At sana po, mayroon kayong maikwento na mabuting balita sa karanasan po ninyo sa pangalawang pagkakataon na pagbunta dito o pagbisita. Piriin nyo, yung mga tao na nahihirapan pumunta sa kanyang dambana doon sa simbahan ng Quiapo. Pero kayo po, sana masabi ninyong mapalad tayo dahil mismong ang Nazareno ang pumunta po sa inyo. Hindi na kinakailangan pang mahirapan, kundi ang Nazareno na ang pumunta dito sa inyo para iparating kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung gaano niya tayo hindi sinusukuan. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, hindi ka susukuan ng Diyos. Yan. So sa 5 araw, mahalaga po itong sinabi ng Poong Nazareno. Pero tingnan po muna natin, sino po ang nandito nung unang araw ng pagdating ng Nazareno? Unang araw. Yung iba, kaya kayo natalo, Kaya kayo natalo sa pinakamarami, Pero nung misa po, nung nagmisa nung araw, sino pong naririto nung nagmisa nung unang araw? Anong naalala nyo sa sinabi sa atin nung unang araw? Wala na. Kasi yung marami po sa medyo inaakala ng mga deboto ng Nazareno na mapaghimala ang Nazareno. Pero totoo naman po yun, Pero kung ito yung unang pumapasok sa isip mo, kaya ka nandito, kaya ka hahawak, kaya ka halik sa paanan, kaya ka magpupunas ng panyo sa damit ng Nazareno, para sa himala, medyo kailangan nating linawin. Ulitin ko po, bagamat talaga pong mapaghimala ang Nazareno. Marami po siyang, para bang pag sinabing, walang lumapit sa Nazareno ang nabigo. Pero hindi tayo pwedeng maiwan sa himala lang. Malinaw po ba? Yan. Tingnan po natin, kasi ang higit na mahalaga ay yung mga mensahe niya, kasi kung ano yung mensahe, yun ang sagot sa dasal mo. Malinaw po ba yun? Noong Miyerkules, ang sabi ni Kristo, kung maalala po ninyo, mapalad ang mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Balikan natin ng konti, Baka lang kasi, yung sabi nga, kailangan lang natin baguhin yung mindset natin. Diba, Baka ang pakiramdam mo, hirap na hirap ka, mahirap ka, pero hindi ka naman pala talaga mahirap. Mahirap lang yung ugali mo, pero hindi ka talaga dapat mahirap Kung yung mindset mo lang, babaguhin mo. Kaya nga paghawak mo dito, hawak ka ba dyan, tapos dala-dala mo yung lotto number? Lord, sana tumama po ako sa lotto. Lord, sana jumakpat po ako. Ganun ba? Ang sabi nga ng Nazareno, mapalad kayong mga dukha, mapalad kayong mga nagugutom ngayon, mapalad kayong mga tumatangis ngayon. So, sa pagdating ng Nazareno, mas maramdaman mo na sana na mapalad ka, anuman ang katayuan mo, anuman ang sitwasyon o pinagdaraanan mo sa buhay, masabi mo na, salamat sa Diyos, salamat sa Nazareno, dahil mapalad ako. Hindi ko alam po kung sakali ba, halimbawa lang po, kung sakali ba, naging kasing yaman ka ng ninanais mong maging, naririto ka kaya? Pero iba po sa inyo, kaya naririto kahit na umasenso, kahit na umunlad na sa buhay, pero dahil hindi kinakalimutan
ang mensahe ng Nazareno, nananatili siyang sa mukha o sa harapan ng Diyos, siya po ay, kumbaga, no, hindi yung mahirap, in a sense na mahirap, kundi sa harapan ng Diyos, mahirap ako kaya patuloy akong nangangailangan ng Diyos. Kasi kung okay na ako, ba't pa ako lalapit yan? Iba sa inyo, baka may sakit. O kaya, para bang mapalad ka. Kasi ito yung nagiging dahilan para mas makilala mo ang Nazareno. Nung Huwebes po, ang sabi sa atin, sa pagdiriwang natin nung pagtatampok sa krus sa banal. Kaya nga sabi ko kanina, di ba po, ang krus, pasan-pasan ng Nazareno. Hindi yan bibitawan. Kasi po, sabi nung Huwebes, sapagkat sinugo ang Diyos na kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang krus na pasan ni Kristo ng Poong Nazareno ay tanda at simbolo ng atin pong kaligtasan. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Parang minsan, sapat na yun, Kahit na mahirap ka, basta't alam mo may nagmamahal sa'yo, nagiging masaya ka. Lalo tigid, mahal ka ng Diyos. So, anong ikakalungkot mo? Anong dahilan para maging malungkot ka sa buhay mo? Yung gustong maging malungkot dito habang buhay, okay? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo, malungkot ba yan? Kung gusto mong maging malungkot habang buhay, ang sasabihin ko sa Nazareno, kunin mo na siya ngayon din. Total, ayaw mo namang mabuhay pala. Diba? Sayang naman kasi maraming nag-aagaw buhay para humaba ang buhay, pero ikaw buhay na buhay, pero ayaw mo namang maging masaya. Puro reklamo, reklamo, reklamo. Yung nirereklamo mo naman, simula pa nung bata ka, yan na yung reklamo mo, hanggang ngayon reklamo pa rin, hindi ka ba nasasanay? Kahapon, Biyernes, sa paggunita naman natin habang naririto po, ang imahe ng Nazareno, ginunita rin natin ang pagdadalamhati ng mahal na Birheng Maria. Nagdalamhati, naghihirap din. Nakita rin niya ang anak niya kung paanong naghirap, pero hindi naman siya bumitaw. Lalo tigit, kumapit siya sa Diyos. Kumapit sa pananampalataya. At patuloy na sinasabi sa atin, kumapit ka sa Nazareno. Huwag kang bibitaw. Anuman ang mangyari, huwag kang bibitaw. Kaya ngayon, sabi ni Kristo sa ating pong Ebanghelyo, kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. So anong nilalaman ng dibdib mo ngayon? Anong nilalaman? Pera. Kaya puro utang naman, pautang. Anong nilalaman ng dibdib? Sama ng loob. Anong nilalaman ng dibdib? Kwento ng may kwento, chismis. Kaya yun ang lumalabas sa bibig. So ano bang natutunan mo sa pananatili ng Poong Nazareno dito? Mayroon bang naiwan na salita ng Nazareno para paghugutan mo, para kapitan mo? Kasi kung sakaling magkaroon ng problema, ito dapat yung lalabas sa bibig natin. Tandaan mo po, hindi ka pinahihirapan ng Diyos sa kung anuman ang pinagdaraanan mo ngayon. Hindi yan parusa. Dahil kahit kailan, hindi mapagparusa ang Diyos. Mas gusto pa niyang akuin ang paghihirap para sa ating kaligtasan kaysa ang tayo po ay maparusahan. Kaya nga hanggat, sa kaduluduluhan man ng ating hininga, sinisikap niya na tayo po ay mapasunod o tayo man ay mabigyan niya ng mga salita na atin pong susundin, na atin pong isasagawa. Dahil yon ang magpapalaya sa atin.
Yun ang magliligtas sa atin. Yung sana po, no, pagdating din ng pagkapit mo dito, kahit na may sakit ka, sasabihin mo pa rin, salamat sa Nazareno. Kahit na wala kang pera, sasabihin mo pa rin, salamat sa Nazareno. Kahit iniwang ka ng asawa mo o ng jowa mo, salamat pa rin sa Nazareno. Dahil mawawala ang lahat, pero ang Nazareno mananatili sa buhay mo. Hindi mo man siya pansinin, hindi mo man siya pakinggan, mananatili siya sa tabi mo. Amen? Katig sa pananalig sa Ebanghelyo na nag-uutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway palaging makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming